Aking tatalakayin ngayon ang paglaganap ng brain drain sa Pinas na kinababahala ng mga maraming eksperto at manggagawa sa ngayon. Ako si Isabel Soner, ang Balitang Dagli, kaagapay sa epektibo at agarang balita. Ang brain drain ay tumutukoy sa paglipat ng mga may mahusay na pinag-aralan at kasanayan base sa kanilang propesyon na mula sa kanilang sariling bansa patungo sa ibang bansa. Dahil sa magandang oportunidad ng trabaho, napipilitan silang mamuhay sa ibang bansa malayo sa kanilang pamilya. Ayon kay Sonia Angara na nagsasabi na nakakaapekto ang unti-unting pag-alis ng mga manggagawa dahil ang mga tao ay ang pinakamalaking export ng ating bansa. Sinabi niya din na mayroong hindi bababa ng 10 milyong Pilipino ang nagtatrabaho sa ibang bansa dahil kulang o hindi sapat ang kinikita nila upang magkaroon ng maayos na kabuhayan. Nakausap ko ang isa sa mga guro ng F. Serrano Senior Elementary School na si Ginang Amores. Wala, as a teacher, syempre, nawawala yung mga magagaling sa atin. Nababawasan yung mga mahuhusay na guro, mahuhusay na doktor, mahuhusay na health personnel, and other skills. Dati nun kasi, in the year 1970, mga seaman lang yung nagmamigrate, sila lang yung nawawala sa Pilipinas. Pero ngayon, halos lahat na nagpupunta sa ibang bansa. Nakakalungkot on my part kasi paano itong mga batang ito? Sino pa magtuturo sa kanila? Kapag lalo nang naubos yung mga magagaling na teacher. Yun lang yung kasi naging effect sa akin. Paano sila? Paano yung mga bata on the part of the students? Siguro yun na rin yung effect kung bakit mababa tayo sa mga tests. Nung this year, sa evoke in English and math, tayo yung kolera. Paano? Kasi wala nang gagaling na teacher. Very, yung inconvenient yung pera na mas sinusweldo ng teacher sa laki ng trabaho, pero hindi well compensated yung mga teachers. Ito naman yung paano masusolusyonan yung brain drain. Suportahan yung mga pangangailangan ng mga workers. Maraming gumagraduate na tao, kulang sa trabaho. May trabaho, kulang ang sweldo. Anong gagawin? It's not, siguro devotion na lang ng teacher talaga kung paano siya magtuturo. Pero kung titingnan mo on the brighter side, okay sila, umalis sila, natuto sila, yumaman sila, kumita sila ng Pero kayo yung mga future, yung mga batang darating, yung mga kayo mga nandiyan dyan, kayo yung mga nanonood. Siyempre ang feeling mo, ako din mag-a-abroad pagtanda ko para tulungan ko yung magulang ko. Yun yung masakit on the part ng mga bata ngayon. Kasi ibang kultura na yung tinidevelop natin ngayon. Ang daming factor to be considered. There's a big effect of the brain drain. In the bright side, maraming gumanda ng buhay, pero deep inside, napakalaki ng effect ng brain drain. Base sa kanyang sinabi, may magandang epekto ang brain drain sa bawat silid. Ngunit sa likod nito, may malaking epekto ito sa kinabukasan at paniniwala ng mga bata at mga kabataan. Sa paglaganap ng brain drain sa Pinas, ang epekto nito ay may masama at mabuti. Ngunit mas nangibabaw ang masamang dulot nito sa ating ekonomiya at pamayanang pinabibilangan ng mga bawat isa. Ngunit ako si Isabel Soner, ang Balitang Dagli, kaagapay sa epektibo at agarang balita.